Gagawa tayo ng banana ube cheese balls. Huwag lang basta lagain or prituhin ang hinog na saba, napaka-boring naman. Tamang-tama ang recipe na ito dahil marami kaming hinog na saba. Na nakita ko nga ito, sabi ko ay perfect, may ube din ako at keso. In fairness kahit saging lang ang main ingredient nito, ang ganda ng comment ng family ko, nasarapan talaga sila. Ayan, eto yung ating saging na saba. So, dapat hinog hindi yung alanganin na hinog. Dapat talaga malambot na. And, lutuin lang natin ito or pakukuluan lang ito for 20 minutes or until malambot na. So, ngayon ay balatan natin ito. Ayan, nabalatan na natin. So, i-mash na natin ito. Ayan, na-mash na natin. So, maglagay tayo ng ating harina. Ito ay all-purpose flour lang. Okay. So, konti na muna yung lagay natin. Tapos, ang ating milk powder. White sugar. Ayan. Konting asin. Tapos, lalagay tayo ng vanilla flavor. Ayan. And then, i-mix natin ito na mabuti. Ayan. So, magdagdag pa tayo ng harina. And then, mix natin ulit. I-mix natin ito until ma-incorporate lahat ng mga sangkap, lalong-lalo na ang harina. Kung meron kang mixer na may dough hook, ay mas better yun ang gamitin para mas madali. Ayan. Ito ng ating banana na dough. So, ngayon ay magbilog na tayo. So, ito ay 1/8 cup. So, ito yung magiging measuring cup natin. Ayan. Kuha tayo. Ayan. So, hindi ko siya masyadong pinupush Basta lang mapuno natin yung 1/8 na cup. Ayan. Okay, tapos, i-flat natin siya. Tapos sa palaman naman natin ay dalawa. Meron tayong ube paste, pwedeng gumamit ng ube halaya or ube jam. And meron tayong keso. Kung gusto nyo nga keso lang, okay lang din. And kung gusto nyo tsokolate, pwede. So, una maglagay tayo ng ube paste. So, ube paste ang gamit ko dahil ito yung available sa akin. Sayang naman, hindi ko siya gagamitin. Kuha tayo ng, ito 1 teaspoon. Okay. Ayan, tapos keso. So, ayan siya. And then, close natin yan. Tapos, bilugin natin. At, ayan. Okay. At, eto lahat ang nabilog. 30 pieces ang nagawa natin. Okay, eto na yung mga nabilog natin na saging. Kailangan natin ng breadcrumbs. Ito ay Japanese style na breadcrumbs. Okay. At meron tayong itlog. So, i-beat natin yung eggs. 2 itlog yung gamit ko, pero ito ay maliliit. Kuha tayo ng ating banana ball. I-dip natin sa itlog. I-dredge natin sa breadcrumbs. Okay. And ayan, na-coat na natin lahat ng breadcrumbs. So, better na i-coat mo sila lahat ng breadcrumbs bago tayo magsimulang magprito. Okay, so eto na sila. Na-coat na natin. So, ngayon, mainit na yung ating mantika ay magprito na tayo. So, i-drop lang natin yan dyan. Ay, mas maganda kung meron kang para, syempre dahil mainit yung mantika. Ayan. Huwag lang natin i-overcrowd. So, batch by batch yung ating pagpiprito. And lutuin natin ito until golden brown. And ayan, golden brown na ang ating mga banana balls. And maganda, nagalaw-galawin mo siya habang niluluto. Huwag lang basta i-drop mo tapos hayaan mo na siya. Kasi mas even yung pagkakaluto kapag ginagalaw-galaw mo siya. Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Okay, buksan natin. Ooh. Oh,
Ganda. Laki ng keso natin. Pwede din mozzarella nito. Kung may budget kayo. Okay, tikman natin. Ang sarap niya. Perfect yung combination ng lahat. Ng saging, ng ube and keso. Better talaga na may keso. Dahil diba, medyo salty si keso. So, nababalance lahat. And kahit malamig na siya, may crunch pa rin dahil may breadcrumbs. Kung wala talaga, tapos gusto nyo nang gumawa, pwede din. Pero, maganda talaga na may breadcrumbs. Yung Japanese na breadcrumbs. Kasi may breadcrumbs na fine lang. Yung inilalagay sa pandesal, di ba? May breadcrumbs yun, very fine. Eto kasi, may buo talaga. So, yun yung Japanese na breadcrumbs. Okay, ano ba ang texture niya? Yung outer layer niya ay crunchy, tapos sa loob ay malambot. And syempre, flavorful talaga siya. Ang combination ng flavor talaga ay bagay na bagay. So, pwede mo talagang gawin to sa bahay. Napakamura lang ng saba na saging. Dito sa amin, siguro nasa 40 pesos yung 1 kilo. Pero kung may tanim kayo dyan, libre na ang saging. Bili lang kayo ng keso, diba? Tapos breadcrumbs at mantika. Dahil deep fry yung magandang gawin dito. Pwede naman kung shallow lang or konti lang yung mantika. Bantayan nyo lang, balibalik ta rin nyo. Pero kasi pag ganito, mas maganda kung deep fry. And again, pwede mo siyang gawing pang negosyo. Kung may kantina kayo, diba? Or kung gusto yung iserve sa cafe ninyo or sa resto ninyo, pwede nyo siyang gawin in advance, pwede ilagay sa freezer, tapos ready mo nang prituhin kapag may order. Stock mo lang sa freezer. So yung ganitong size ay tama lang. Kung gusto nyo mas maliit, okay din. Pero wag na masyadong malaki. So 1/8 cup yung gamit natin sa pag-measure nito. And yes, marami na ako nakitang gumagawa nito. Ngayon ko lang siya nagawa dahil nga ang daming tira namin dito na saba and hinog na. So, para hindi masira, ginawa nating banana ube cheese balls. Ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads.